sa pagpapatuloy ng ating istorya. Matapos ang kamanghamanghang pagtatanghal ng ating bida, biglang sumiklab ang bagong lakas ni Emperador Zhou, isang makapangyarihang breakthrough na nagbagong anyo sa kanyang diwa. Sa puntong yun, agad na naningning ang mga mata ng prinsipe gaya ng liwanag ng umagang sumisiklab, at ng kanyang nasal ayan ang pagbabago, maligaya niyang ibinunyi. Ama, nagtagumpay kayo, sa isip niya, napakaganda nito. Kung ang ama ay umakyat na sa antas ng virtual immortal, kasabay ng basbas ng pambansang kapalaran, ang katayuan ng Zhou sa Kangzhou ay lalong mapapatatag. Pagkatapos, si Emperor Zhou ay unti-unting lumapit sa kanila habang ito nakalumilipad sa hangin. Si Emperador Zhou ay nanatiling seryoso, sa loob ng ilang sandali, saka lumuhad at yumukod kay Ye Junlin at nagwika. Ako, sa ngalan ng mga mamamayan ng Zhou, ay nagpapasalamat sa iyo, Master Ye, sa pagtugtog ng banal na himig at pagbibigay ng basbas sa mga karaniwang tao. Nang makita ito, naramdaman ng prinsipe ang pagiging solemn at hindi sinasadyang tumingin kay Ye Junlin sa kanyang likuran, sa kanyang isip. Si Ama, bilang pinuno ng isang bansa at isang makapangyarihan sa Tribulation Transcendence Realm, paano siya nagpakita ng ganitong kababang loob? Gaano ba talaga kalakas ang taong ito mula sa Profound Heaven Sect? Sa parehong sandali, hindi ito itinuring na problema ni Ye Junlin. Itinaas niya ang kanyang mga braso at nagsabi, tumayo ka. Ang pag-abot sa Tribulation Transcendence Realm ay sa iyong sariling kakayahan. Magalang na sumagot ang emperador ng Zhou, Master Ye, ikaw ay nagpapakumbaba. Salamat sa banal na himig na iyong tinugtog, ang kapalaran ng Zhou ay umabot sa rurok nito. Ako ay nagkaroon ng pagkakataong umabante dahil dito. Sa sandaling ito, hindi na itinanggi ni Ye Junlin ang katapatan nito at lumapit sa emperor at nagwika. Mukha talagang pinahahalagahan mo ako. Bahagyang, yumukod ang emperador ng Zhou bilang tugon. Oh, basta't magsalita ang virtual immortal, gaano man kalaki ang aming lakas, ang Zhou ay makikipagtulungan ng buong puso. Pagkatapos, sinamantala ni Ye Junlin ang pagkakataon upang magtakda ng kondisyon. Sige, dalhin mo ako sa puntod ng iyong mga ninuno. Nang marinig ito, ang prinsipe ay nagulat, samantala, salungat sa kanyang naunang pagtutol, ngumiti ang emperador ng Zhou at nagsabi. Siyempre, sundan ninyo ako, dito po tayo, ako ang magiging gabay ninyo. Agad na dinala ng emperor ang grupo ni Ye Junlin papasok sa libingan ng mga ninuno, habang naglalakad, nagkwento siya. Sa totoo lang, sa loob ng libingan ng mga ninuno, maliban sa mga bagay na maaaring nakawin ng mga magnanakaw ng puntod, wala nang iba kaaya-aya. Tumigil sila sa isang lugar at ipinakilala ni Emperador Zhou. Ito na talaga ang dulo ng libingan. Matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, sinabi rin ni Ye Junlin. Totoo, wala akong nakitang kakaiba. Sa sandaling yun, biglang inatake ni Hong Qi at ibinunyag ang nakatagong kapangyarihan na nagtatakip sa isang pintuang nakakadena. Nang makita ito, nagulat at nagulumihanan si Emperador Zhou. Ano ito? Bakit may ganito sa libingan ng pamilya Zhou? Hindi ko alam ito. Sa parehong sandali, itinaas ni Bai Shaoxi ang kanyang kamay at nagulat. Ang ganda ng pintuang ito, parang ilusyon, huwag niyo itong hawakan. Samantala, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang mga braso, nagkunot noo, at nag-isip, ang spiritual gate, na ito ay tunay na umiiral, ngunit sa kasalukuyan, hindi pa ito ganap na nagpapakita sa pisikal na mundo. Kung ito ay buong-buo nang ma-activate, may kapalit na dapat bayaran. Pagkatapos mag-isip, tinanong niya si Emperador Zhou. Gaano nakatagal umiiral ang dinastiyang ito? Sumagot si Emperador Zhou nang walang pag-alinlangan. Ang Zhou ay umiral ng 1,000,000 taon at isa sa iilang immortal na dinastiya na tumagal ng mahigit sa 1,000,000 taon. Nang marinig ito, lalong nagkunot noo si Ye Junlin at nagtanong pa. May bansa o kapangyarihan bang nauna sa Zhou Dynasty? Hinawakan ni Emperador Zhou ang kanyang baba at nagsabi. Ayon sa mga umiiral na talaan ng kasaysayan, mayroong hindi bababa sa 12-dosenang ganoong entidad, at ang ilan sa kanila ay tuluyan ng nawala. Sa sandaling ito, naging matalas ang tingin ni Ye Junlin habang naghinuha. Kaya ang Stargate, na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa mas sinaunang panahon, marahil may mga tala tungkol dito noon, ngunit matapos ang iba't ibang pagbabago, nalibing na lamang ito sa alikabok ng kasaysayan. Bukod dito, ang libingan ng mga ninuno ay itinayo mismo sa lugar na iyon, na hindi alam ng mga sumunod na pinuno ng Zhou.
akala lamang nila na ang feng shui ng lugar na ito ay higit sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Hong Chenny at tinanong, Xiao Hong, kung kaya mong buksan ang pintuang ito, alam mo ba ang tungkol dito? Agad na sumagot si Hong Chenny, tungkol sa pinagmulan ng Stargate, na ito, mga tsismis lamang ang aking narinig, walang konkretong ebidensya, nagkataon lamang na kaya kong subukan ito. Ngumiti si Ye Junlin at nagsabi, kung gayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ipinikit ang mga mata ni Hong Chenny, sinisikap na alalahanin ang ilang detalye. Ayon sa alamat, noong unang panahon, maraming lugar sa buong Kunlun Realm ang direktang nakakapag-teleport papunta sa Great Heavenly World. Hindi mabilang na mga cultivator sa Grand Kunlun Realm ay nagagamit ang mga ito upang malayang maglakbay sa Sansinukob. Gayunpaman, sa isang punto, hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit ang mga teleportation point na ito ay sinelyuhan ng mga Celestial Sages at hindi na muling binuksan. Nang marinig ito, nagulat si Li Wuji at nagtanong, ang teleportation gate ba na ito ay talagang may ganitong kapangyarihan? Samantala, hindi rin maitago ng prinsipe ang kanyang pagkalito at nagdagdag. Maaari bang totoo ang mga alamat na narinig ko noong bata pa ako? At sinasabing ang Kunlun Realm ay isang malawak na planeta ng cultivation, at ang mga planetang tulad nito ay nakakalat sa buong walang hanggang Sansinukob. Alam din ni Emperador Zhou ang kaunti tungkol sa mga tsismis. Noong una, ang mga cultivator ay malayang naglalakbay. Basta't isa kang cultivator sa divinity level, maaari kang lumipad palabas ng Kunlun Realm at maglakbay sa malawak na Sansinukob. Ngunit sa isang punto, isang hindi nakikitang puwersa ang naglagay ng hadlang sa mga cultivator sa Kunlun Realm, ginagawa itong imposible para sa kanila na umabot sa Sansinukob. Kailangan nilang manatili sa mundong ito hanggang sa sila'y mamatay. Ang tanging paraan upang masira ang hadlang ay ang pag-transcend sa tribulation, maging isang tunay na immortal, at natural na umakyat sa Celestial Realm, tanging sa pamamagitan ng Celestial Realm maaaring magkaroon ng karapatan ang isa na marating ang Sansinukob. Pagkatapos, marinig, itinaas ng prinsipi ang kanyang mga kamay ng may kagalakan at masayang nagwika, kung ang mga cultivator ng Kunlun ay makakalagpas sa kanilang mga limitasyon at makakadaan sa pintuang ito papunta sa ibang Sansinukob, tunay nga itong magiging basbas ng langit para sa Zhou, Ama. Kung ganoon, maaaring palawakin ng Zhou ang teritoryo nito sa mga bituin, ito ay isang bihirang pagkakataon. Mahigpit na ikinayam ng emperador ng Zhou ang kanyang mga kamao at masayang nagsabi, tama, sa lakas ng Zhou. Kasama ang aking cultivation sa Tribulation Transcendence Realm, sandali na lamang bago duminahin ng Zhou ang mundo. Samantala, nagkunot-noo si Ye Junlin at tiningnan ang Emperor at Prinsipi ng may paghamak, ano ba ang iniisip ninyong dalawa? Nagulat ang Emperador ng Zhou at nagtanong, Ye Immortal, ano ang ibig mong sabihin? Mariing tinanong ni Ye Junlin sila, sigurado ba kayo na ang Zhou ay may kakayahang lumawak sa mga bituin? O iniimbitahan lamang ninyo ang pagsalakay ng mga dayuhang tribo, kung talagang makakatulong ito sa pag-unlad ng Kunlun Realm, bakit kaya itong uri ng Celestial Gate ay sinelyuhan ng mga Ancient Celestial Sages? Pagkatapos, lumingon si Ye Junlin, itinuro sila at sumigaw. Bukod dito, naisip na ba ninyo kung bakit umatras ang misteryosong taong yon? Hindi pa ninyo napapasailalim ang Kangzhou, ngunit nangangarap na kayo sa mga malalayong lugar. Ang kasakiman ng tao ay parang ahas na nagnanais lunukin ang elepante. Nang marinig ito, ibinaba ng prinsipe ang kanyang ulo at pawisan ng ulong sumagot. Ang mga aral ng Virtual Immortal ay tunay na tama, kami ay naging masyadong mapagmataas. Nanlumo ang mukha ni Ye Junlin habang nagpatuloy, syempre, may isa pang pinakamahalagang punto, alam ba ninyo kung paano buksan ang Stargate na ito? Ibinaba ng emperador ng Zhou at ng prinsipe ang kanilang mga ulo nang walang sagot, na parang nagbigay na sila ng kasagutan. Sa sandaling yon, lumingon si Ye Junlin at hindi na nagtanong pa. Sige, subukan ninyong lahat, marahil, hanggat umiiral pa ang Stargate na ito, hindi pa tapos ang mabubuting araw ng Great Zhou. Nang marinig ito, magalang na yumuko ang emperador ng Zhou at ang prinsipe. Nauunawaan, magiging lubhang mapagbantay kami. Pagkatapos, sumunod ang mga disipulo ni Ye Junlin at si Li Wuji ay nagtanong. Master, kung totoo ang sinasabi mo, ang madilim na nilalang sa Nether Abyss ay tunay na karapat-dapat mamatay, paano nila kayang ipagkanulo ang Kunlun Realm at maging mga tauhan ng mga dayuhang tribo? Habang naglalakad si Ye Junlin, ay mariing nag-isip.
Sa kabaligtaran, ang pinaka-nakakaintriga sa akin ngayon ay kung ano talaga ang nangyari sa Kunlun Realm dati. Pagkatapos, ngumiti siya ng may misteryo, ang pagsalakay ng Nether Abyss Clan ay tiyak na hindi simpleng bagay. Sa lakas ng atake, ang spiritual gate na ito ay hindi lamang nag-iisa sa Eastern Domain, mukhang ang crossover at space travel ay tunay na umiiral, ito ay talagang nakakaintriga. Nang marinig ito, kalmadong sinabi ni Li Wuji, kung gusto mong malaman ang nangyari sa kaharian ng Kunlun noong panahong yon, marahil ay kailangan mong umakyat sa itaas na kaharian upang maintindihan ang lahat. Sa kakayahan ng guro, naniniwala ako na sa lalong madaling panahon ay magagawa mong matagumpay ang pagsubok, maging isang immortal, at makauwi sa itaas. Sa sandaling yon, masayang nagwika si Bai Shaoxi. Sana sa panahong yon, makasabay ko rin ang master at marating ang lugar na pinapangarap ng hindi mabilang na cultivators. Samantala, ibinaba ni Hong Chenny ang kanyang ulo at tumutol. Ang kaharian ng mga immortal ay isang lugar din kung saan ang malakas ay umaapi sa mahina, at mas matindi pa rito ang kawalang awa kaysa sa mababang kaharian. Sa isip niya habang mariing inaalala ang mga nakaraan. Noong ako'y nagtagumpay sa pagsubok at naging immortal, hindi ako agad pumunta sa kaharian ng mga immortal. Imbes, nanatili ako sa gitnang lupain upang paunlarin ang aking sarili at harapin ang mga natitirang issue para sa sekta ng apoy. Ang pinakamalaking dahilan ay ang aking nalaman na mahigpit ang hierarkiya sa kaharian ng mga immortal. Ngayon, ang mga naging immortal ay pawang mga dakilang tao sa kaharian ng Kunlun, yaong may kapangyarihang mag-utos sa hangin at ulan, at sinasamba ng maraming tagapagsanay. Ngunit kung sila ay umakyat sa itaas na kaharian, mula pa sa ilalim silang kailangang umangat, marami ang hindi kayang tiisin ang ganitong pagkakaiba. Mas mainam sana kung may mga ugnayan ka sa kaharian ng mga immortal, at may mga nakakatandang gabay sa iyong landas. Ngunit ang sitwasyon ko ay kabaligtaran nito, dahil sa masyadong daming kalaban na aking nagalaw sa gitnang rehiyon. Kung ako'y mag-akyat ng hindi pa handa, baka ako'y habulin at patayin ng mga nasa itaas. Pagkatapos maisip ni Hong Chenny, itinaas niya ang kanyang mga braso at nagpaliwanag. Sa totoo lang, ang pag-akyat sa immortalidad ay hindi simpleng bagay, hindi ito makakamit sa pamamagitan ng desperadong pagsisikap lamang. Nang marinig ito, itinaas ni Li Wuji ang kanyang kilay ng may pag-usisa. Maaari bang ang senior brother ay umakyat na dati? Sa sandaling ito, hindi na sumagot si Hong Chenny. Lumipat ang eksena sa Kunping habang ito ay mabilis na lumilipad. Habang si Ye Junlin ay umiinom ng iced tea, at sumandal sa kanyang kamay habang nag-iisip na naka-shades, nagsimula na ang unang alon ng atake ni Ming Yuan. Ang ibang lugar sa Eastern Domain ay maaaring salakayin din, kahit ang 4 na Great Poles ay madadami, tungkol sa mga panganib ng Kunlun Realm, hayaan niyong iligtas kayo ng boss na ito. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang salamin at nagsabi, "Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan ito." Itinaas ni Ye Junlin ang isang bagahe ng pet food. Nang makita ito ni Bai Shaoxi, ang kanyang mga mata ay nagningning habang naglalaway. "Ang bango, Master, ano ito? Pwede ko ba tikman?" Itinuro ni Ye Junlin ang bagahe at nagsabi habang nakangiti. "Ito ay pagkain para sa pet beast." Nang marinig ito, biglang, bumalik si Bai Shaoxi sa kanyang orihinal na anyo, isang cute na daga at masayang nagwika. Si Mausi ay isang hayop din, at alaga rin ni Master. Nag-isip saglit si Ye Junlin, pagkatapos, masayang siyang nagwika, "Tama nga naman, mukhang walang problema. Sige, para sa iyo ang bag na ito, snacks ito." Agad na kinuha ni Bai Shaoxi ang bagahe ng pet food at nagpasalamat. "Opo, salamat Master." Samantala, tiningnan sila ni Hong Chenny nang may inis at nag-isip. Ang tanggang daga na ito, buong araw hindi nagpapraktis, kumain lang, kagaya ng Ye na yon, sinasayang lang ang Great Luo Celestial Body. Hindi nagtagal, kinain ni Bai Shaoxi ang pet food, biglang humilab ang lakas sa kanyang katawan. Nang makita yon, nanlaki ang kanyang mga mata at napatigil si Hong Chenny habang binibilang. Middle Stage Divinity, Late Stage, Kick, Perfection, pumalo sa Integration Realm, Early Great Ascension. Samantala, nagulumihanan si Bai Shaoxi at nagpuri, "Ang sarap talaga ng snacks ni Master, bakit biglang tumaas ang realm ni Mausi?" Nagulat din si Ye Junlin at nag-isip, sino ang mag-aakalang isang bag lang ng Supreme Pet Food ay makakapagpa-breakthrough mula Early Stage Divinity hanggang Early Great Ascension, paano kung kumain pa siya ng ilang bag? Pwede kaya siyang maging immortal sa isang iglap?
Samantala, tumakbo si Li Wuji na pawisan at nagulat. Senior Sister Bai, sa isang kisap mata, pareho na tayo ng cultivation level. Sa parehong sandali, ang mga mata ni Hong Chenny ay nanlaki ang kanyang mga ngipin nagngangalit at nag-isip. May sikreto talaga ang snack bag na yun. Gusto kong malaman kung anong klaseng kayamanan mayroon si Ye Junlin na nagpapahintulot sa kanyang maglabas ng mga bagay na ito anumang oras. Samantala, hinimas-himas ni Yunlin ang ulo ni Bai Shaoxi at masayang nagtanong. Gusto mo pa bang kumain? Masayang sumagot si Xiaoji. Opo, gusto pa ni Mausi. Inilabas ni Ye Junlin ang lahat ng pet food at ibinigay sa kanya. Ito, kainin mo. Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Bai Shaoxi habang nagningning ang kanyang mga mata. Salamat Master, ang dami nito, the best ka talaga Master. Pagkatapos, itinaas ni Ye Junlin ang ilang bag ng pet food at nagsabi, Akon, naghirap ka nitong mga nakaraang araw, para sa iyo ito. Samantala, habang umuupo si Bai Shaoxi sa sahig at kumakain sa pet food, ang sarap talaga, parang lechong memeng. Pagkatapos, binuksan ni Akon ang kanyang bibig para kainin ang pet food habang lumilipad, at naglalabas ng malakas na puwersa. Nang makita ito, halos lumipad ang espiritu sa katawan ni Li Wuji at sumigaw, ang lakas, mula early stage great ascension hanggang perfection, talagang hindi masusukat ang master. Samantala, nagkunot noo si Hong Chenny at mahigpit na kinainisan ang kanyang mga kamao. Sa isip niya, hindi patas ang ganitong paraan ng pagpapalakas, may side effect siguro yan, kahit ibigay pa sa akin, hindi ko yan kakainin. Sa parehong sandali, kinalabit ni Ye Junlin ang kanyang baba habang pinagmamasdan si Bai Shaoxi na nakahiga ng busog. Sa isip niya, 3 bag ang kinain na niya. Pero mas mababa pa rin ang epekto kaysa sa isang bag. Late stage lang ang cultivation, mukhang bumababa ang epekto kapag sunod-sunod. Pagkatapos ng ilang sandali, mula sa kabilang puno, tiningnan siya ni Hong Chenny si Bai Shaoxi. Ginamit niya ang sound transmission technique para tawagin ito, Shaoxi, halika sandali dito. Tiningnan siya ni Bai Shaoxi, kinuha ang bagahe ng pet food, at mabilis na tumakbo palapit. Tinatawag ba ni Hong Senior Brother si Mausi? May kailangan ba kayo? Sa isang tahimik na sulok, mariing nagwika si Hong Chenny habang nakataas ang kanyang daliri. Seryoso, gusto kong sabihin na ang binigay sa iyo ng master ay lason. Nagulat si Bai Shaoxi sa narinig, halos hindi siya makapaniwala, kaya't sumubsob siya sa pag-iling, sa pagitan ng mga hikbi. Umiiyak niyang sinabi, imposible, hindi sasaktan ni master si Mausi. Bukod pa doon, tumaas ang cultivation ni Mausi pagkatapos kainin ito. Humph, sagot ni Hong Chenny, na mayabang na itinaas ang kanyang baba. Iniunat niya ang kanyang kamay sa harapan, na parang nagtuturo sa isang junior. Ang lahat ay may dalawang magkaibang aspeto. Ang mga pilay na kinokonsumo ng mga tagapagsanay ay karaniwang nagtataglay ng iba't ibang gamot, habang itinaas ang kanilang kultibasyon, nakakalason din sila sa mga meridian. Kaya nga, bagaman mukhang kapaki-pakinabang ang snacks na ito para sa pagtagumpay sa Bari era, tunay na nagpapabilis lang ito ng paglago sa paraang hindi likas. Baka magsimba ang isang malaking halaga ng lason sa katawan, ang pagkain ng higit pa ay katumbas lamang ng paulit-ulit na pagsisikap na patayin ang sarili. Nang marinig ito, umiling si Bai Shaoxi ng bahagya habang nakapikit ang mga mata at matapang na sumagot. Pero kung binigay ito ni Master, ibig sabihin walang problema sa snacks, Senior Brother Hong, baka nagkakamali ka, at wala namang nararamdaman si Mausi sa katawan niya. Napabuntong hininga si Hong Chenny, saka inilapag ang kanyang kamay sa ulo ni Bai Shaoxi, ipinikit ang mga mata, sinuri niya ang kondisyon nito. Sige, kung hindi ka naniniwala, hayaan mong suriin ka ng senior mong ito. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Hong Chenny sa gulat, hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Buo ang meridians ni Bai Shaoxi, solid ang foundation, at may dalisay na essence na dumadaloy sa buong katawan nito. Sa isip niya, hindi ito posible. Lahat ng mga meridian ay buo at hindi nasira, ang pundasyon ay sobrang matibay. Mayroon pa nga itong isang napakalinis na agos ng likas na enerhiya na patuloy na dumadaloy sa buong katawan. Ito pa nga ay mas epektibo pa kaysa mga elixir. Samantala, habang pinipisil ng tensyon ng hangin, nagsalita si Bai Shaoxi. Nakapikit ang kanyang mga mata at tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Brother Hong, ayos lang ba si Mausi? Kung wala namang problema, aalis na muna ako, ani niya. Halos pabulong ang tinig. Ngunit ang mga mata ni Hong Chenny ay nakatuon hindi kay Bai Shaoxi, kundi sa supot ng pet food na tangin nito. Kumislap ang mga mata niya, parang isang mandaragit na nasulyapan ng kanyang prey. Sa wakas,
Nagsalita siya, may halong kasakiman sa kanyang tinig, iwan mo na ang mga snacks na yan. Ginagawa ko to para sa ikabubuti mo, pakinggan mo lang ako, utos niya ng mariin, habang hinuhulma ang awtoridad sa bawat salita. Ngunit tumayo si Bai Shaoxi sa kanyang paninindigan, pawisan ang kanyang mukha. Ngunit matatag ang kanyang boses, hindi ko pwedeng gawin yan. Ibinigay yan ni Master para kay Mausi, paliwanag niya, pilit na humahanap ng pangunawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Hong Chenny, bigla siyang kumilos at sinunggaban ang supot ng pet food mula kay Bai Shaoxi, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang nanalo ang kasakiman sa kanyang kaluluwa, nanigas si Bai Shaoxi, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari, sa sandaling yun, dahan-daang umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Hong Chenny, lumapit at damuro kay Bai Shaoxi na tila nananakot, ano to, bakit umiiyak ka? Tigilan mo yan. At huwag na huwag mong sasabihin kay Master, naiintindihan mo ba? Banta niya. Halos pabulong ngunit puno ng pangil ang bawat salita. Napapikit sa takot si Bai Shaoxi, humikbi, at halos nauutal ang sagot, o okay? Sumunod, mabilis siyang tumalikod at tumakbo papalayo, hinahayaan ang luhang bumalong sa kanyang mga mata. Samantala, si Hong Chenny ay nakangiting pinagmasdan ang kanyang natamong tagumpay, sa isip niya, tumatak ang isang ambisyosong plano. Ngayon na ang tamang pagkakataon para tumaas ang aking cultivation at magtagumpay sa pagsubok. Walang inaksayang oras si Hong Chenny, hinawakan niya ang supot ng pet food, binuksan ito, at buong lakas na inubos ang nilalaman ng isang lagok, habang inunguya niya ito. Naramdaman niya ang tamis na bamalat sa kanyang dila, talagang masarap ang snacks na ito, sabi niya sa sarili, puno ng kasiyahan. Ngunit ilang saglit pa, unti-unting kumunat ang kanyang noo, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Ano to? Bakit parang biglang bumigat ang tiyan ko? Sigaw niya sa takot, hawak ang kanyang tiyan. Sa isang iglap, nagwala ang pinong enerhiya sa loob ng kanyang katawan, tila isang bagyong nagngangalit sa kanyang isipan, hindi maganda, may galit na enerhiya sa loob ng katawan ko. Kung magpapatuloy ito, masisira ang katawan ko. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, bakit ba ang dagang yun ay naging okay lang agad-agad pagkatapos kumain? Saan ba ako nagkamali? Bakit ako ang hinahayaan ng katawan ko para mawasak ng ganito? Anong nangyari? Biglang namutla ang kanyang mukha. Sa desperasyon, pumwesto siya na naka-horse stance, pilit na kinokontrol ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Tumutulo ang malalaking pawis mula sa kanyang noo, at bumilis ang kanyang paghinga, hanggang sa boom, isang malakas na utot ang pumutok, kasabay ng bugso ng hangin, ramdam ni Hong Chenny ang matinding puwersa mula sa kanyang puwit, na nagpaangat sa kanya sa ere, whoosh. Samantala, habang nagbibilad sa araw, napatingala sina Ye Junlin at Li Wuji, nagtataka sa kakaibang pangyayari, anong nangyari kay Xiao Hong, bakit siya biglang lumipad, at bakit may kakaibang amoy sa hangin. Pagkatapos, lumingon si Ye Junlin sa likuran at mariing tinanong ang malungkot na puting daga, Bai Shaoxi, anong problema mo? Si Mausi ay okay lang, malungkot na tugon ni Bai Shaoxi, ngunit halata ang kawalan ng sigla. Mariing tinitigan ni Ye Junlin si Bai Shaoxi, iniisip kung bakit tila wala ito sa sarili, karaniwan itong masigla, ngunit ngayon, parang may bumabagabag. Gusto sanang magsalita ni Bai Shaoxi, ngunit naalala ang banta, ang sakit-sakit, pero hindi pwedeng magreklamo, alam niyang kung sasabihin niya kay Master, siguradong paparusahan si Senior Brother Hong, at lalo itong magagalit. Nang mapagtanto ni Ye Junlin ang nangyayari, sumabog ang galit niya at sumigaw kay Hong Chenny. Sa isang iglap, isang malakas na boom, ang umalingaw-ngaw sa paligid, nakatayo si Ye Junlin, ang mga braso ay nakakrusal, habang matalim na titig ang iniwas sa usok na bumalat sa kanila. Habang unti-unting nawawala ang usok, si Hong Chenny ay lumabas, ang katawan ay nakayuko at ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Pinagmasdan ni Ye Junlin si Hong Chenny, ang mukha ay puno ng kadiliman. Xiao Hong, sabihin mo sa guro, ano ba talaga ang ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng matinding galit. Si Hong Chenny, pawisan at nanginginig, hindi nakasagot, kitang-kita ni Ye Junlin ang takot sa mata ng kanyang alaga, at ang galit niya ay hindi na maipaliwanag, bingi ka ba? Tanong ng guro, bakit hindi ka sumasagot? Sigaw ni Ye Junlin. Nang makita ni Ye Junlin ang katahimikan ni Chenny, nagpatuloy ang galit sa kanyang mga salita, ngunit sa takot, si Hong Chenny ay nanginginig at, habang nakapikit, nagsorry na, nagkamali po ako. Guro, patawarin niyo po ako, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi pa doon natapos ang galit ni Ye Junlin, magsalita ka,
Bakit mo ninakaw ang mga snacks ni Bai Xiaoxi? Tanong niya nang may matinding pagkadismaya. Si Bai Xiaoxi, na nakatayo sa gilid, ay humawak sa likod ng kanyang ulo at nagbigay ng paliwanag. Oo, binigyan siya ni Rat. Sabi ni Brother Hong, gusto niyang subukan. Hindi makapaniwala si Ye Junlin sa mga narinig. Mabilis niyang itinaas ang kamay, at muling sumigaw. Alam ng guro na walang makakapigil sa iyo upang itaas ang iyong kultibasyon. Pero si Xiaoxi ay iyong junior sister. Nang marinig ito, si Hong Chenny ay lalo pang nataranta at pawisan, sabay sagot, alam ng inyong alaga ang pagkakamali niya, guro. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang natigilan si Hong Chenny, isang nakakagulat na tunog ang pumuno sa paligid, boom, isang napakalakas na utot ang bumuga, at sa isang iglap, lumipad si Hong Chenny pataas, tila isang pulang kometa sa kalangitan, ang buhok ni Ye Junlin ay lumilipad sa hangin, at sa kanyang galit na tinig, siya'y nagsalita, Hamp, tapusin mo muna ang iyong walang kwentang sinasabi, at bumalik ka rito upang tanggapin ang iyong parusa ng masunurin. Samantala, si Hong Chenny ay napangiwi, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, sa kanyang isipan, nagdasal siya, sana walang nakakita nito, lalo na ang aking mga kalaban, wala na akong mukhang may haharap sa mundo. Sa liblib na nayo ng jiba, ang mga tao ay nakatingala sa langit, nakatitig sa dumaraang pulang figura. Isang lalaki ang tumuro pataas at nagsabi, tingnan ninyo, ang ganda ng fairy na to, at ang tunog na lumalabas sa kanya ay nakakatuwa. Isang bata ang sumagot, parang si Big Sister ay umuutot sa sarap, ngunit ang lalaking may biguti ay galit na sumigaw, baliw, ano yang sinasabi mong pag-utot? Isa itong magandang fairy, paano siya gagawa ng ganon? Ito'y pagbaba ng kanyang immortal chi, isang biyaya para sa ating Jiba Village, lahat kayo, agad na magsisipsip, huwag nang mag-alala. Ngayon na, nagkagulo ang mga tao sa baba, sabik na sinisinghot ang hangin, immortal chi pala ito, ang sarap-sarap ng amoy, gaya ng pinakamalinis na hangin galing sa kalangitan, ang bawat isa ay nagmadaling huminga ng malalim, takot na mawala ang biyaya. Pagkalipas ng ilang sandali, yumuko si Hong Chenny at nagsalita, Master, natapos ko na pong linisin ang lahat ng enerhiya sa loob ng aking katawan, pakiusap, Master, anuman po ang parusa. Isagawa ninyo na lamang, handa na akong tumanggap. Mariing sumagot si Ye Junlin, kasama si Bai Xiaoxi sa gilid, alam ng guro na mataas ang iyong pagtingin sa sarili, kung ganoon, sa susunod na 3 buwan, maglilingkod ka kay Bai Xiaoxi, anuman ang kanyang sabihin, gagawin mo nang walang reklamo, ito ang iyong paraan ng pagbabayad sa iyong pagkakasala, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Hong Chenny habang iniisip si Bai Xiaoxi. Hindi ko inakala na ako, si Hong Chenny, ang pinakamalakas sa aming henerasyon, ay mabababan pa nga sa paglilingkod sa isang munting daga, ngunit agad siyang sumagot, naiintindihan ko na punang lubos, Master, salamat sa inyong awa. Pagkaraan ng 3 buwan, sa labas ng probinsya ng Wu, Eastern Region, isang marangyang Dragon Gate treasure ship ang tahimik na bumabagtas sa himpapawid, tinutungo ang maalamat na lambak ng hari ng gamot. Punong-puno ito ng mga kultibador mula sa iba't ibang sekta, ang iba'y abala sa pag-iinuman, ang ilan ay nagkukwentuhan ng malakas, habang ang iba na may naghahambog ng kani-kanilang lakas at karangalan. Malapit nang magbukas ang lambak ng hari ng gamot, bulalas ng isang kultibador, halatang hindi mapakali sa pananabik. Hindi ko palalampasin ang bihirang pagkakataong ito, sagot naman ng isa pa. Ayon sa alamat, ang lambak ng hari ng gamot ay isang lupain ng hindi mabilang na kayamanan at pagkakataon. Ang pinuno nito, kilala bilang kagalang-galang sa medisina, ay taglay ang pambihirang husay sa medikal na sining, na naging dahilan ng matinding paghanga sa kanya ng mga sinaunang kultibador. Bukod dito, nagtanim siya ng mga bihirang halamang gamot sa lambak at naglatag ng napakalawak na formasayon na sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa kalahati ng lalawigan ng Wu, sinasabing ang kahit isang simpleng halamang gamot mula roon ay kayang magdulot ng madugong kaguluhan sa labas ng mundo. Ngunit ang lambak ay bumubukas lamang tuwing 1 beses kada 100,000 taon, limitado ang oras at bilang ng mga makapapasok, ngunit ngayong gabi, nagkaroon ng pagkakataon ang lahat ng naruroon. Sa isang lamesa malapit sa gilid, nag-uusap ang 2 lalaki habang mapanlikha nilang ininom ang kani-kanilang alak. Siguradong matindi ang kompetisyon ngayon, sabi ng una, habang pinapagpag ang kanyang manggas, balita ko, okupado na ang mga heaven grade na pribadong silid ng mga kultibador sa nascent soul na antas. Tayo namang mga hipong foundation establishment ay para lang sa labas, nagpapahangin, sagot ng isa pa, pabirong tumawa. Wala yun, tuloy-tuloy pa nito.
Sinasabi nilang maraming Heavenly Monarch mula sa Fusion Realm ang nasa mga downgrade na pribadong silid sa itaas. Pero subukan pa rin natin, malay mo, magtagumpay tayo. Sa gitna ng kanilang tawanan, bigla nilang narinig ang malamig at matandang boses na tumagos sa ingay ng sasakyang pandagat. Mga kapwa ko cultivator, ibigay na ninyo ang inyong mahahalagang ari-arian. Huwag ninyo nang pilitin ang matandang ito na kumilos pa ng personal. Tumigil ang bawat tunog sa paligid, napalingon ang lahat sa pintuan, at may mga nagtanong ng may halong galit at takot. Anong kahibangan ito? Mga tulisan ba talaga sila? Hindi ba nila alam na may Heavenly Monarch sa barko natin? Sobrang tapang, sino bang hibang ang nangangahas na harangin tayo sa gitna ng liwanag ng araw? Habang lumalakas ang kaguluhan, tumayo ang isang lalaki, basang-basa sa pawis, at nanginginig na nagtanong, "Maaari po bang malaman ang inyong pangalan?" Isang saglit na katahimikan ang sumunod bago malakas na sumagot ang grupo ng mga impostor. Profound Heaven Sect, Ye Junlin.